Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa Radyo Pilipinas, alas 4:10 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napikuhan na sektor, mga dalagpong na balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa kabisayang nagkatungnan. Mga balita na natipon sa sunod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Martes, Oktubre 14, 2025. Hining inyo tag balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong tinalaan. Headline. Probinsya sang Iloilo, ginhatag na ang 5 milyones pesos na bulig para sa mga biktima sang linog sa Cebu. Headline. Iloilo City Government magapadala bulig sa Cebu kag Davao. Headline. Emergency go bags ipanagtag sa mga estudyante kag personnel sa Western Visayas. Headline. Mga Schools Division Office sa Western Visayas ginmanduan nga maghiwat sang structural assessment sa mga buluthuan kag opisina. Headline. 35 ka ARB sa Pandan graduate na sa Farm Business School Training sang DAR. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginhatag na ni Provincial Administrator Raul Banyas ang cheque nga nagabalor sang 5 milyones bilang bulig sang Iloilo Provincial Government para sa mga biktima sang magnitude 6.9 nga linog sa Cebu. Ang cheque ginbaton ni Cebu Governor Pam Barriquatro. Nagtambong man sa turnover si Board Member Raymond Calderon. Ang kantidad halin sa pundo para sa donasyon ni Governor Arthur Defensor Jr. para buligan ang Cebu sa ila relief operations kag recovery efforts. Sa datos ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 71 ang napatay, 592 ang pilason kag masobra 26,000 families ang na-display sa Bogo City, San Romeo Medellin, kakaiping ang mga lugar bangod sang linog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government magapadala sang bulig sa Cebu kag Davao. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magapadala sa bulig sa mga napektuhan sang linog ang Iloilo City Government, partikular sa area sang Cebu kag Davao. Yara sa 200,000 pesos ang hintayin sa syudad sa Iloilo para sa Bugo, Cebu kag Davao Oriental. So kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ang pagpalabot sa bulig sa mga napektuhan nga local government unit ang kabahin na sa kinagolian sa syudad sa tion nga mayara sing dalagko nga mga kalamidad nga nag-igo sa isa ka lugar. May baluan nga dako ang halit naginbilin sang linog nga nagtayog sa Bugo, Cebu, amuman sa Davao Oriental. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Emergency go bags ipanagtag sa mga estudyante kag personnel sa Western Visayas. Detalye sa balita, Marian Grace Ereniata.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapamagtag sa emergency go bags ang mga Schools Division Office o SDO sa Western Visayas sa tanan nga estudyante kag personnel nga sakop sini. Sa DepEd 6 Regional Memorandum Number 1000 Series of 2025, naging pagbuhat ni Regional Director Cristito Eco sa DepEd Region 6, gimanduan niya ang tanan nga SDO nga maghatag sa emergency go bags sa tanan nga estudyante kag personnel gamit ang 2024 Continuing Disaster Preparedness and Response Program o kon DPRP Fund kag 2025 current DPRP Fund. So tiyo naman na hindi bastante ang DPRP funds, pakayag ni RD Eco nga mag-coordinate sa tagsa kalokal nga pangulungan kag iba pa nga education partners para matuman ang kinahanglanon nga materyales. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Hernandez Calao Jr., Regional Information Officer sa DepEd Region 6, gimpahayag niya nga target nga hatagan sa emergency go bags ang mga estudyante sa public schools kung sabihin may masobra sa 900,000 na learner halin sa kindergarten to grade 12 sa Western Visayas. Magdepende naman sa mga Schools Division Office kung ano ang maging sulod sa emergency go bags na ipanghatag. Para sa Bagong Pilipinas, Andres Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang Schools Division Office sa Western Visayas gimanduan nga maghiwa sang structural assessment sa mga bulutuan kag opisina. Detalye sang balita, Marian Grace Sereniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gimanduan ang tanan ng mga Schools Division Office o SDO sa Western Visayas na maghiwat sa structural assessment sa tanan ng mga bulutuan kag opisina nga sakop sini. Sa gipagwa nga Regional Memorandum Order ni Regional Director Cristito Eco sa DepEd Region 6 matapos ang naglutad nga mabasog kalinog sa Bogo City, Cebu kag Manay, Davao Oriental, gimanduan niya ang tanan ng SDO nga may koordinasyon sa DPWH nga maghiwat sa joint validation kag assessment sa structural integrity sa mga school kag infrastructure facilities nga may minor kag major na damages. Sanding sa regional memo, imanduan ang mga Disaster Risk Reduction Management o DRRM coordinators at engineers na i-consolidate ang reports na isumite sa Oktubre 17. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Hernandez Calao Jr., Information Officer sa DepEd Region 6, gimpahayag niya nga tinutuyo sa assessment na siguraduhon ang safety sa mga estudyante lakip man sa school personnel sa mga nagausar sa pasilidad. Nadumduman nga naghiyagma sa assessment ang DepEd Region 6 Regional Office ang assessment sa mga pasilidad silid sa Oktubre 13 matapos ang nagluntay nga linog sa Bogo City, Cebu kaagahon sa pareho nga adlaw kung sa diin minabatyagan nga pagtayog sa pila ka lugar sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, 35 ka ARB sa Pandan, Antique. Graduate na sa Farm Business School Training, Sangdar. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Graduate na sa Farm Business School Training sa Department of Agrarian Reform Mukundar ang 35 ka Agrarian Reform Beneficiaries halin sa Pandan Antique. Ang programa nagatuyo nga papaskugon ng kapasidad sa mga ARB nga mangin madilagon nga negosyante. Ang paghanas nga nagsugod si Gabriel ang naglawig sa 5 ka bulan. Ini may 17 ka learning session na nagasakop sa nanaytuhan nga tupiko kaangay isang market survey, accounting, farm budget planning, benchmarking, market forum kag matching. Lubos naman ang pagpasalamat sa mga nakabilipisyo nga ARB sa dugang ihibalo nga dala sa paghanas nga dako nga bulig para mapasanyog ang ilang mga agri-negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Yung pangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang isa ka bagong nga hublag sa tunga sang lideres sa mga probinsya sa pagpabaskog sang moral, matarong kag hayag nga pagdumala paagi sa alyansa ang ginatawag Governors for Good Governance. Nakikita online si Governor Defensor kay Romblon Governor Trina Firmalo Fabic kag Zamboanga del Norte Governor Darrell Dexter Uy. Agod istoryahan ang mga plano sa pag-organisa sa nasambit nga grupo. Ang sinapol ang ginpatigayan ni Winona Galvez sang Mayors for Good Governance, Secretariat ang G4GG, yara pa lang sa hugna sa pagplano, ang grupo nagatimuha nga maimpluwensyahan ang mga pulisa sang pungsod kag mapabagod ang kolaborasyon sa tunga sa mga probinsya. Si Defensor, isa ka kaya natin champion of good governance and ethical leadership, yung ginatagan pagtamod na mabagod nga pang gobyerno nagasugod sa mabakod nga kasuguan. Nang panawagan siya para sa pag-amyenda sang local government code, labi na ang mga probinsya sini sa mga panguluhan sa probinsya nga nagatalog pangod, nga ang daan ng mga pulisa pa dahil nga ginalimitahan sang lokal nga autonomiya.
Dugang siling niya nga ang advokasya igangot sa mga inisyatiba sa League of Provinces of the Philippines sa paghatag-gahom sa mga lokal nga pangluhan. Ang inspirasyon ang mga prinsipyo sa Mayors for Good Governance, unahon ang katawhan, pakig-away sa korupsyon, magbag-o para sa pag-uswag, kag pabakuron ang lokal nga ekonomiya. Ang G4GG nagatingwa sa pagtukod sa isa ka komunidad sa mga gobernador nga nakatutok sa reforma nga nagabuligay para sa hayag nga nagasentro kag nasentro sa people-centered leadership. Paagi sa aktibo nga pagpanguna sa pagtukod sa G4GG, liwat ang posisyon ni Governor Defensor ang probinsya ng Iloilo bilang modelo para sa responsive, transparent kag forward-looking governance na nagamot sa kapungsudon nga hublag nga nagatingwa sa paghatag-gahom sa mga lokal nga pangulon kag pagsulong isang makaulugan nga mga reforma sa bugos nga pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 943,000 pesos ang kahalitan sa mga balay kag edipisyo nga nagkalasunog sa Barangay Santo Rosario, Buenavista, Guimaras. Sunog kay Fire Officer 2 Emil Greg Billones, arson investigator sang BFP Buenavista. 4 ka balay, 1 ka business establishment kag 3 ka balaligyaan ang totally damaged, samtang 1 ka balaligyaan ang partially damaged. Sa investigasyon sa BFP Buenavista, electric in nature ang gintunaan sang sunog nga nag-umpisa sa balay sang pamilya Tendras. Samtang pilaso naman ng 1 ka bumbero sa BFP Hordan, bukod na napilasan sang matalom nga bagay samtang nagapalong sang kalayo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 8 ka motorbangkang nakumpiska sang Bantay Dagat Task Force bangod sa iligal nga pagpangisda sa kalalawran nga sakop sang Barangay Balaring, Barotac Viejo, Iloilo. Inibangod wala sang permit nga napakita ang mga mangisda kag nagagamit sila sang troll nga ginadilian gamiton kung magpangisda. Sa karon niya sa kustodiya sang Bantay Dagat Task Force ang mga sakayang dagat lakip ang iban pa nga fishing paraphernalia kag magapangatubang sila sang penalidad bangod sang paglapas sa Municipal Ordinance Section 11.06 Series of 2022. Ang Iloilo Police Provincial Office para sa pagpasangkat sang kampanya batok sa iligal nga pagpangisda gud maproteksyonan kag maamligan ang dunang manggad sang kadagatan sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, mas masangkad nga pagbantay sa seguridad ginhandaan sang Posmo subong nga nagapasulod ang holiday season. Detalye sang balita, Janelle Maclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lalo pa kapasang karon sa Public Order Safety Management Office ang monitoring sa pagbantay sa seguridad sa palibot sa mga pampublikong lugar. Subong nga Burmans, pagi sa ordinasyon sa Iloilo City Police Office, naka-alerto na ang Posmo sa pagpanghanda sa mga security concerns ang pumuluyo. Sa interview sa Posmo Chief Retired Colonel Odrico Garbanzo, sinayad niya lakip sa ilang ginabantayan ang presensya sa mga padyaw ang ibang mga kabataan nga nagapangayo sa pila ka mga residente. Hindi malipod na kalabot man sa ilang tulapangod na reklamo sa isa ka manunudlo o ginaligar ginpawag sa isa ka minor de edad na bunon sang gunting sa wala nagatag sang kwarta. Padayon na ginabantayan sa Posmo reported vandalism incidents kay pagtugas ang dinamo sang pila ka mga gangs. Subong pa lang dugang ni Garbanzo sila na antisipara pagdamo sa mga aktibidad kay kinahanglan ang masangkad na monitoring. Ginaganya man silang pumunuyo ang mga inagresibo sa pag-report sa mga madiskubrihan na kalakasan na mahimo makatublag sa seguridad. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Maclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, masagana program nagdala sang madamong nga benepisyo sa mga manguma sang Akwit Barotac Nuevo. Detalye sang balita, JP Herbas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdala sa madamong benepisyo ang masagana program sa Department of Agriculture sa mga manguhuma sa Akwit Barotac Nuevo. Antes ng benepisyaro sa programa, ang mga manguhuma sa nasabit ng barangay ang malawig na nagagawanta sa mataas na balor sa farm input, pambago-bago nga panyempo, pagpamesek kag limitado nga pondo. Apang sa Pebrero 2024, nagdesisyon ang 94 ka manguma na magtingog sinalom sa Akwit Rice Cluster. Sini tuig, ang Akwit Rice Cluster na pilihan ng mga partners sa Department of Agriculture para sa 50 hektarya nga technology demonstration sa hybrid rice bilang kabahin sa Masagana Rice Industry Development Program o kon MRIDP. Sinalom sa programa, ang DA nagpalabot sa madamo nga farm inputs kaangay sa hybrid rice seeds,
triple 14 fertilizer, urea fertilizer, muriate of potash, soil ameliorants, kag bio fertilizer. Magluwas sa mga farm inputs king pakilalaban sa ila ang Rice Crop Manager Advisory Service nga naghatag sa pila ka rekomendasyon ang sa hustong elemento kadamuon kag timing sa pag-apply sa abono. Naghiwat man ang DA kaupo ng Municipal Agriculture Office ng Baratak Nuevo sa paghanas tuloy sa hybrid rice production, teknolohiya, pest management kag farm mechanization. Bangod sa masuporta kag paghiyang na angkon sa mga manghuma, ang sadtuan ay 100 kasako ka hektarya nga ani sa lugar ang nagsaka sa 120 kasako kag sa ibang nga area ang nagdangat pa sa 150. Magluwas sa mataas nga patubas, ginpasalamatan man sa manghuma ang paglubos ng ilang gastos bangod sa programa. Ang kadalagan sa mga manghuma sa akwit ang gindayaw sa mga manghuma gikan si ibang barangay nga nagbisita sa ilang technology demonstration site sa giniwag nga field day sa Setyembre 19. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pilipinas News. LTO Assistant Director Jack Kunlo nag-commute padulong sa iya opisina. Detalye sang balita, Jenel Baclay. Halin sa ila balay sa Barrio Obrero Lapos, nag-commute padulong sa iya opisina si LTO 6 Assistant Regional Director Jack Kunlo. Gikan sa Barrio Obrero, nagsakay ni sa jeep pakadto sa provincial capital nga nasakay man sa modernized jeep padulong sa LTO 6 Regional Office sa Barangay Quintin sa Lazaro. Halos masobra sa tunga sa oras ang kabilugan nga biyahe sini hasta na nakalabot sa iya opisina. Abiso sini sa publiko nga magbiyahe sa mas temprano aron makalikaw sa traffic congestion labi na sa tion sa peak hour. Sa pag-commute sa pinaka mga LTO officials kabahin sa pagsunod sa direktiba ni Transportation Acting Secretary Attorney Giovanni Lopez. Para sa Bagong Pilipinas, Gino Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Tatlo ka Sustainable Livelihood Program Association sa Guimaras nagbatol sa 300,000 nga product diversification and development grants. Detalye sang balita, Marian Grace Eraniata. Radyo Pilipinas. Report. Recipients sa Product Diversification and Development Grants o kung PDDG ang tatlo ka Sustainable Livelihood Program Association o kung SLP gikan sa Guimaras. Nag-release ang 300,000 pesos na grant ang DSWD6 pinaagi sa Sustainable Livelihood Program o kung SLP kung sa diin nagbaton sa 100,000 pesos ang kada isa bilang performance-based incentive sa ilang madinalakon na pagpamaayo sa ilang negosyo nga ginpuntuhan pinaagi sa Seed Capital Fund. Lakip sa benepisyaryo sa grant ang SAPAL SLPA sa San Lorenzo, Guimaras nga nag-umpisa sa ilang operasyon sa 2023 sa isa ka agricultural supply and dry goods nga nag-expand na sa agri-poultry supplies. Lakip man sa benepisyaryo ang San Enrique Pantawid SLPA sa San Lorenzo nga padayon sa ilang variety store business kag ang Lukmagan Rice Traders SLPA sa Nueva Valencia nga may rice trading na negosyo. Tinutuyo sa PDDG nga pambastigod ba ang livelihood budget sa mga grupo nga nagpakita sa sustainability, effective resource management at mabaskog nga community engagement. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Inupisa na sang Iloilo City Task Force Voltahe ang pagpanakod sang Ilonggo Rising Parole sa pila ka mayor nga dalanon sa Iloilo City. Kabahin sang partnership sang Iloilo City Government, PCCI Iloilo Chapter, mga negosyante kag organisasyon nga nag-sponsor sa mga parol maghahatag ini kasana kag magapabatyag sang spirito sang Pasko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:28 sa hapon. Radyo Pilipinas. Kagamihan ito manatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Martes, Oktubre 14, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipinas.